Sa bawat 40 segundo, isa ang nagpapakamatay sa buong mundo. Ito'y ayon sa ginawang pag-aaral ng World Health Organization. Karaniwan, mahigit sa 20 pagtatangka ang nangyayari muna bago magpakumpay ang nagpapakamatay. Sa buong mundo ay umaabot sa 800,000 ang nagpapakamatay taon-taon. At kahit mga sikat na artista, hindi nakakatakas sa ganitong problema. Narito ang mga kilalang artistang kinitil ang kanilang buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating video, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Pepsi Paloma. Nagbigti si Pepsi Paloma noong May 31, 1985. Ayon sa investigasyon ng pulis, ang mga posibleng kadahilanan daw ng kanyang pagpapakamatay ay problema sa pera, pagkamis sa kanyang ina, at problema sa relasyon nila ng boyfriend niya. Brian Velasco. Si Brian Velasco ay ang drummer ng Pinoy rock band na Razorback simula pa noong 1996. Noong Enero 16, 2019, tumalon mula sa building si Brian Velasco habang nasa Facebook Live. Hindi pa natutukoy ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Maria Teresa Carlson. Si Maria ay isang beauty queen na nanalo ng Miss Young Philippines. Naging actress din siya at lumabas sa ilang pelikula kasama sina Redford White, Akito at Vic Soto. Tumalon si Maria sa apartment building niya noong November 23, 2001. Ronaldo Valdez. Ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez o Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay ay nagpakamatay umano noong Linggo, December 17, 2023. Inuulat ito ng Quezon City Police District noong Lunes. Ang aktor ay isinilang noong November 27, 1946 na mayroong 77 taong gulang at sinasabing dumaranas ng depresyon kasunod ng operasyon ng prostate cancer noong December 2022 sa Cardinal Santos Hospital. Ang bangkay ay natagpuan ng kanyang driver na si Angelito Oclarip na duguan sa upuan habang may hawak na baril ng isang kamay sa loob ng kanyang silid sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City noong Linggo ng hapon. Sinasabing ng mga analyst mas maraming nakukuhang depression ang mga sikat na tao sa kabila ng kanilang kasikatan at kasaganaan sa buhay, may kakaroon pa rin sila ng frustration. Ano nga ba ang maaari nating maging panlaban kung isa ka sa mga dumaranas ng tinatawag nating depression? Isa lamang ang panlaban sa depression ayon sa mga eksperto, ang ganap na pagtitiwala sa Diyos at sa sarili. Ang pagtitiwalang may isang makapangyarihang Diyos na nagkokontrol sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Pag nawalan tayo ng kontrol sa sitwasyon at sa mga bagay-bagay doon, umapasok ang pagkatakot at pagkawala ng pag-asa. Marapating din nating kausapin at kamustahin ang mahal natin sa buhay nang upang sa ganun ay malaman din natin anuman ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. May gusto ka bang story o topic na gusto mong feature dito sa ating channel? Just comment down below and let's see you guys soon.